Ang Philippine Army, PA, ay iniulat na kasalukuyang nag-aaral ng posibilidad na kumuha ng ANOA-6 sa 6 na Armored Personnel Carrier, APC, mula sa Indonesian state-owned defense manufacturer na PT Pindad Persero. Ang hakbang na ito ay lumitaw kasabay ng patuloy na kawalan ng katiyakan hinggil sa susunod na batch ng Guarani-6 sa 6 na APCs mula Brazil na apektado ng mga problemang teknikal at isyong pang-industriya sa kanilang defense sector. Bagaman nakapag-deliver na ang Brazil ng unang batch ng Guarani, nahaharap ang mga kasunod na order sa matinding setbacks. Ayon sa mga ulat, ang mga hadlang ay kaugnay ng export control restrictions sa ilang European-made components na ginagamit sa paggawa ng Guarani, pati na rin ang mas malawak na supply chain disruptions na nagsimula pa noong pandemya. Dahil dito nagkaroon ng malaking kawalan ng katiyakan kung makakakuha pa ng karagdagang Guarani units sa malapit o katamtamang panahon. Para sa Philippine Army na nasa gitna ng multi-year modernization program, napakahalaga ng pagpapanatili ng momentum sa pagpapalakas ng kanilang armored fleet. Ang ANOA-6 sa 6 na APC ay lumitaw bilang isang maalinlang at battle-tested alternative na napatunayan na sa United Nations peacekeeping missions at sa aktwal na operasyon ng militar ng Indonesia. Ang ANOA-6 sa 6 ay may kakayahang magsakay ng 10 fully equipped na sundalo bukod pa sa 3 crew, commander, driver, gunner. Pinapagana ito ng 320 hanggang 340 horsepower diesel engine na kayang umabot ng bilis na 80 km bawat oras sa kalsada at may all-wheel drive system para sa off-road mobility, perpekto sa magkahalong terrain ng Pilipinas mula sa mabatong bundok hanggang sa malalawak na kagubatan at baybayin. Sa armament options, maaring lagyan ang ANOA ng 12.70 mm na heavy machine gun, 40 mm na automatic grenade launcher o remote weapon station RWS para mas ligtas ang crew. Bukod dito, maraming variant ang ino-offer ng PT Pindad gaya ng command and control vehicle, ambulance, fire support platform at iba pang specialized configurations na maaaring tumugon sa iba't ibang operational requirements. Ang ANOA ay nasubukan na ng Indonesian National Armed Forces (TNI) sa peacekeeping operations sa Lebanon at Congo, pati na rin sa domestic counter-insurgency, disaster relief at humanitarian missions sa loob mismo ng Indonesia. Ang versatility, mobility at tibay nito sa tropical climate ay itinuturing na malaking bentahe para sa operasyon ng Philippine Army sa Kapuluan, kung saan maraming lugar ang prone sa ulan, baha at malambot na lupa. Ayon sa mga defense analysts, kung itutuloy ng PA ang interes sa ANOA, maaari itong magbukas ng mas malalim na Philippines-Indonesia Defense Cooperation. Hindi lang ito limitado sa pagbili ng APC, kundi maaari ring tumungo sa technology transfer, joint training exercises at posibleng localized assembly o maintenance sa Pilipinas. Ito ay tumutugma sa layunin ng AFP na mag-diversify ng defense suppliers at iwasan ang sobrang pagdepende sa iisang bansa. Isang mahalagang aral mula sa nakaraang procurement delays. Sa mas malawak na pananaw, ang potensyal na deal na ito ay maaari ring magsilbing simbolo ng ASEAN Defense Solidarity habang pinagtitibay ang ugnayan ng dalawang mahalagang militar sa rehiyon na parehong nakikipag-operate sa maritime, jungle at rugged terrain environments. Ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay maaaring magresulta rin sa mas mahusay na training exchanges, intelligence sharing at mas coordinated na humanitarian response sa rehiyon. Sa ngayon, wala pang opisyal na kontrata, ngunit sinasabing nagsimula na ang preliminary evaluations ng ANOA. Kasama rito ang pag-review ng performance data, pagsubok sa mobility at armas, at posibleng live trials sa Pilipinas upang matukoy
kung tugma ito sa operational requirements at logistics system ng Army. Ang desisyon ay nakasalalay sa maraming faktor: presyo, delivery timeline, interoperability sa existing fleet, at suporta para sa maintenance at spare parts. Kung matutuloy, ang ANOA 6 sa 6 ay maaaring magsilbing supplementary fleet sa Guarani o, sa mas malalim na pagbabago, maging kapalit nito bilang pangunahing wheeled APC ng Philippine Army. Ito rin ay magbibigay ng flexibility para sa Philippine Army na magkaroon ng mas malawak na option sa deployment sa iba't ibang misyon, mula counterinsurgency sa Mindanao, maritime security sa West Philippine Sea, hanggang sa posibleng territorial defense sa mas malaking saklaw. Habang patuloy na mino-monitor ang sitwasyon sa Brazil, malinaw ang isang bagay: hindi maaaring maantala ang pagpapatibay ng armored mobility ng PA. Sa harap ng counterinsurgency, internal security operations, at posibleng malakihang territorial defense, kailangang manatiling handa ang hukbo. Sa panahon ng hindi tiyak na global supply chains at komplikadong geopolitics sa arms export, ang ANOA 606 ay nakikita bilang isang praktikal na papanahon at regionally aligned solution.